Good morning po. First name mo, ma'am? First time po dito. Ako si May Jane po. Mary Jane? May Jane. May Jane. Okay. Amen. Paano ka nakakanto? Nagkataros balay. Dito sa ano? Ating bayan. Timingan nga mo Amen, no? So, dito ka starta, diri wala? Nag-board po. Okay. So, thank you, no? Salamat dito. Bali, galing po talaga ako sa Born Again Church. Subong? Dati pa, kasi, long time ago po. Okay, long time. And then, naghahanap ako ng church na... Amen. So, maayo kayo na kakanto ka diri sa Amon. Welcome ka din. Salamat sa imo desire pag-join sa among Bible study. Ini nga church amo ang ginatawag na Dispensational Bible Study, Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. Ang atong pamaagi pag-study sa Bible is to study the Bible rightly divided. So, ang Bible, may tawag na siya nga tatlo ka major part ang atong Bible. Mula siyang tawag nga sang Dispensation of Law sa Old Testament, then Dispensation of Grace sa subong nga panahon sa aton nga panahon sang grasya, kag sa after sang rapture ang muna gitawag nga dispensation sa ang gitawag nga future events, no, or ages to come. So we are now in the dispensation of grace. So ang atong mga pagtudlo, ang atong salvation ara gid mismo sa gitudlo ni Apostol Paul. Kay si Apostol Paul ang gintawag nga apostol sa panahon subong sang dispensation of the grace of God. Hopefully ma-teach ka karon itik sang salvation, how to be saved, ano? Kay katulad lang kami man sa denomination man kami halin kami sa Baptist. Ako Baptist for 13 years, nagpastor ako sa Baptist, but sad to say nga those denomination actually not teaching, no, sang right gospel nga sabihin maluwas ang atong kalag sa panahon na ini sa dispensation of the grace of God, no? So thank you so much. Kag as samtang nagaulat kita sa iban, gusto ko lang i-announce man, no? I welcome ang aton bago abot nga daan nga utod, no? Kay Cristo, dispensationalist, right divider, Brother Jeffrey Sacramento, no? Siman ni siya, kag bago lang siya na kapila mo lang kanina nga sa may brad. Kadua mo nga pagpanahon na pagpuli. Actually sa Mindanao siya star, pero ari sa subong lang nag-process ang papilis kag akong dispensationalist ka ay mangita kagid sa group nga yaman sang Ginoo, no, sa nag-study sa Bible nga dispensationalist. So ari sa subong ko pud daton welcome give Brother Jeffrey. Ang friend niya sila na paabot kaya gini mo galing wala pa. Ara na sila pamina. Okay? So subong nga aga, magapadayon kita sa pagtuon sa atong Bible. Karon na natin i-discuss kay May Jane ang atong salvation o siya mag-live, no? Makapadayon kita sa atong pagtuon sa atong Bible, rightly divided sa Book of Romans. Ang ginastudyohan natin subong is series study of Book of Romans. Nag-aaral na kita sa chapter 5. Ang chapter 5 verse 1 to 5 to 4. Actually, hindi ko expect mo last Sunday. Ang ako nga plan is to discuss until verse 10. Pero hindi gid nato na tapos ang up to verse 10 tungod sa sobrang substance nga ari sa mga previous verses 1 up to 4. Kag aton natun-an sang last Sunday nga ang aton makita sa sini nga first 4 verses sa chapter 5 sa Romans is ang benefits, no, of being justified by faith. Mga benepisyo nga makuha naton bilang mga tao nga na-justified by faith. So, ari diri una-una, we have peace with God. No? Amo siyang una-una gid nga benefit nga makuha naton
sa time that we believe the gospel of the grace of God, that Jesus Christ died for our sins, He was buried and rose again the third day. After you believe that gospel, that good news of salvation, then we have now, or you will have the access, or you have peace with God. Sa tuod lang, no, nga dira lang kita nagkaroon ng peace with God after we believe the gospel of the grace of God, after we justified by faith. Tungod ina sa truth nga before that, sa tuod lang, we are enemy of God. Wala kaya peace with God. Magsiling nga, wala ikaw peace, silingon, hindi kayo magkaibigan, hindi kayo magkasundo, no? Because of our sins. Dahil yun sa ating mga kasalanan. But after we believe the gospel of God, no? Of the grace of God, ang unang benepisyo is that we have now peace with God. Ibig sabihin, naging bati na natin ang Panginoon, reconciled na tayo sa Panginoon, wala na tayong kasalanan sa pananaw ng Panginoon, no, dahil nga binayaran na nating Savior na si Jesus Christ, our Lord Jesus Christ. Yan ang unang benepisyo makita natin dito. Pangalawa is that we have access by faith into His grace. Alam nyo, ang lalim talaga nitong grace of God. Diba itong grace sa Old Testament na makita natin, Noah found grace in the sight of the Lord. Iba yon. That was random, or makita natin na paminsan-minsan lang binibigay ng Panginoon yon. Kanya yon sa kanyang mercy, sa kanyang awa, binibigay niya yun sa mga individual. Hindi kagaya ng dispensation of the grace of God. Napakaraming mga graces of God na kung saan ma-access natin dahil nga tayo ay na-justified by faith. So ano pa? Sabi dito, sunod pa na benefit. Hindi lamang na meron tayong peace with God, access into His graces. So, sabi dito, we can now rejoice in hope. Alam niyo, ang dami nating dapat ikatuwa. So, rejoice in hope. Okay? Sorry na si Brad Bon. Napakaraming mga bagay na dapat tayo mag-rejoice. At sa lahat, we can now hope. We can now hope, no, to all the promises of God. Alam nyo, everlasting life, eternity in heaven, no, eternity in heaven, at kung ano-ano pa mga spiritual blessings na pinapromise sa atin ng Panginoon. By the time we are justified by faith, future pa lahat natin makukuha yan. Salvation, yes, we are now saved, but every blessings, no, that was promised to us, that was mentioned in Paul's letter na ibibigay sa atin, ay karamihan sa future pa natin matanggap. And we can hope to that promises because number one, God does not lie. God is not a liar. Kaya nga, maka-hope talaga tayo. No? Then, hindi lamang yan, is that sabi dito, patience. No? We can now rejoice in tribulation. We have hope. Then, tribulation produces patience, and patience produces experience. Okay? Then, after those things, no, na magiging atin na yan, lahat yan, we can now hope to God. Init na sis. Okay?
Sila na sila magbulag-bulag system, mga puti komisyon. Kita ka mga ito, nagdating pa ako. Ako kanina, ako ito diyo. Okay, so thank you so much no, sa inyong presence. Inyo pag-join sa atong Bible study. Lang, ginagana ako dali, no? Subong aga, we have to continue sa atong study series ang Book of Romans. Ang title actually sa atong study karon is this, ano? The unconditional love of God. Verse 5 until verse 10, ito talaga ang makikita natin dito. Yung pagmamahal, yung love ng Panginoon. Alam niyo kung maintindihan lang natin ito, kung maintindihan natin itong unconditional love of God, ewan ko lang. Kagabi habang binabasa ko ito, kung isa kabingit lang, tingaman. Di rin maintindihan how God loved us so much. No? Itong mga verses na to magpapakita ng kanyang unconditional love. Kaya ito yung maganda sa chapter 4, chapter 5, chapter 6 of Romans. No? These verses talaga nag-reflect sa unconditional love of God sa atin. Na kanyang mga na-redeem. Na kanyang mga na ligtas, naging members of the church, the body of Christ. Okay? So, you can ask question, ha? You can ask question as we go on. Pwede kayo magtanong, pwede kayo kung hindi maintindihan, ay pwede magtanong upang inyong maintindihan. Hindi ko gusto na meron tayong tinatapos dito na hindi maintindihan. No? Gusto ko paglabas natin dito lahat, mamaya, whatever Bible verses that na-discuss natin ay maintindihan natin. Okay? So, babasahin ko itong verse 5 up to verse 10. Sabi dito, and hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Verse 6, for when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. Verse 7, for scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more, then being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if, when we were enemies, we were enemies before we were justified by faith, we were enemies, we were reconciled by God, to God, by the death of His Son. Much more being reconciled, we shall be saved by His wrath. Okay? So let us pray. Ama na banal, sa muli, napapasalamat po kami unang-una sa iyo, sa iyong presensya, sa dagdag na buhay na iyong binigay sa amin sa pagtira sa mundo ito. Salamat din po sa iyong faithfulness, mga provision na hindi kami kinukulang. Lahat na pangailangan namin ay iyong natutugma, namimit. Dahil yan sa iyong faithfulness sa aming buhay. Salamat din po sa may-ari ng bahay na ito, na pinayagan kaming gumamit upang magamit po ito sa iyong glory, pag-aral na iyong mga salita sa aming Bible study. Salamat din kay Ma'am Annalyn na naging tulay upang maging totoo po ito. At salamat din sa mga kapatid na andito ngayon, members of the church, the body of Christ, sa kanilang faithfulness sa pag-join sa Bible study. At
Nagpipray po kami na tungkol po sa subject na aming pag-aralan ngayon, the unconditional love of God. Na sana po ay after namin ito na ma-digest sa aming mga sarili, magkaroon din po kami ng tamang understanding at response po sa ginawa na yung only Son who gave His life upang kami na hindi righteous, maging righteous sa inyong Panginoon. We are praying din po sa aming kapatid, Brother Caleb Joshua, na hindi po makontak ngayon, 2 weeks na. Sana po ay nire-request po namin, kausap po kami sa iyo. Pwede lang po ang iyong divine protection sa kanya at sa kanyang mga family na worried ngayon kung ano ang kanyang kalagayan. Sana po ay nasa mabuti din po siyang kalagayan. We are praying po in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, unconditional love of God. Sabi dito, verse 5, and hope. Verse 4, sabi dito, and patience, experience results or begets hope. Ano? Sabi dito. But, itong hope na ito, hindi lamang ito that we can hope sa mga graces. No? We can hope sa mga God's promises sa atin. But in verse 5, no, ang hope na ito, gumagawa ng something inside us. No? If you have that hope, sabi ito, hope make it not ashamed. Okay? Alam nyo, pag-aralan natin mabuti ito. O ano ibig sabihin? If you have hope, we have hope because we are justified by faith. No? You are justified by faith. Sabi dito, we have hope. And that hope that is in us, no, is not ashamed. Because the love of God shed abroad in our hearts. Once you are justified by faith, you have peace with God. We have peace with God. We have access into His graces. No? We can glory in tribulation. Then, we have now patience. Then, after that, experience and hope. Sabi dito, experience, then hope. And that hope that is in us will make us not ashamed. Bakit? Bakit hindi tayo na dapat magkahiya? Listen to this. Because the love of God is shed abroad into our hearts. By what? By whom? By the Holy Spirit. Alam nyo, by the time you believe, you heard the gospel of salvation. And what is the gospel of salvation? That Jesus Christ died for your sins. He was buried and rose again the third day. By the time you heard that, and by the time after you heard that gospel of salvation, you believe that gospel of salvation, the Holy Spirit, ano hapta yon? Sealed us. Okay? Sinilyuhan na tayo ng Holy Spirit. The Holy Spirit is in us. And that Holy Spirit that is in us is, shedding the love of God in us. And it will make us not ashamed. Tingnan niyo mga kapatid, alam niyo, siguro naman, kada isa sa atin hindi nahiya magsabi, ligtas na ako. Member ako ng church, the body of Christ. We are not ashamed to claim God's promises. Number one na promise ng Panginoon is that na ipinagmamalaki ko, I will live in heaven for eternity. All the blessings, all Christ, lahat ng kay Kristo will be mine. Bakit? Dahil co-heir tayo ni Kristo.
pareho tayong manunugli ni Jesus Christ. Kaya kung ano man yung ang kanyang magiging, anong sa Tagalog yung mamanahin, no? Ay takapagmana din tayo kagaya. Alam nyo, minsan hindi lang natin ito ma-appreciate, hindi natin maintindihan kung anong nangyari sa atin after we are justified by faith. Napakalaking mga bagay na hindi mangyayari dito sa iyo sa mundo ang mangyayari sa iyo in the future because you are justified by the faith. By faith. Okay? Sabi niya dito, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. You did not acquire that. Hindi mo yan na-acquire by your own effort. Hindi mo yon nakuha yung mga bagay na yan dahil sa pinaghirapan mo. Hindi mo yan nakuha dahil binili mo ng pera mo. Hindi mo yan nakuha dahil namana mo sa mga magulang mo, biological parents mo, kundi naangkin mo lahat yan dahil, sabi dito, it is given to us. Binigay yan sa atin because we are co-heir of Jesus Christ, because we are justified of faith. Tingnan nyo, kaya mga kapatid, bigyan natin ng kahalagahan yung mga bagay na yan na nagiging atin dahil nga na-justified tayo by faith, dahil nga sa gospel of the grace of God, dahil nga sa ginawa ni Jesus Christ doon sa cross, sa Calvary. Kung hindi yan dahil dyan lahat, listen to this, kung hindi yan dahil dyan sa ginawa ni Jesus Christ, mga benepisyo ng kanyang ginawa, resulta ng kanyang ginawa, na maangkin natin, alam mo, kawawa tayo. Tingnan mo dito, sabi dito, sabi dito, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners. Sinners lang kita. Before that, before anything else, before we believe the gospel of the grace of God, we are sinners bound to hell. Ganun ang sitwasyon natin. But after we are justified, a lot of benefits, pakaraming benepisyo ang nakuha natin, hindi nakuha kundi ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Okay? So, and hope make it not ashamed because of the love of God. Alam nyo, huwag natin ikaya itong ating pagiging dispensationalist. Huwag natin ikaya itong pagka-right divider natin. Because, yan isa sa mga benefits. Alam nyo, sa totoo lang, few people knew about this study. Iilan lang ang tao sa mundo ang nakakalam that the Bible should be studied rightly divided. And that is one of the present benefits na naangkin kaagad natin sa ating being pagkaligtas, pagbilib sa gospel of the grace of God. Dahil, bakit ko sinasabi yan? Dahil sa totoo lang, hindi natin maintindihan itong rightly dividing, hindi natin maintindihan itong dispensational Bible study kung hindi pa tayo nakabilib sa gospel of the grace of God. The gospel of the grace of God. Alam nyo, when I was a Baptist for 30 years, bakit hindi ko maintindihan yung rightly dividing, dispensational Bible study, nag-aaral din ako ng Bible, cover to cover, ilang beses ko nabasa, bakit ko naintindihan yun? Dahil yung Holy Spirit talaga, wala talaga sa akin. Bakit? Dahil nga hindi tama yung gospel na aking na paniwalaan yun. Ngunit nang tayo naniwala na ako, na ito pala yung gospel na dapat kong paniwalaan. Dapat palang mananampalataya ako that Jesus Christ died for our sin, for my sins. He was buried and rose again the third day. After that, bakit napakadali na? Pag-presentar ng Bible study ng rightly divided, bakit napakadali na maintindihan? Ito pala hindi para sa akin.
para ito sa mga Jews, para sa mga hindi. Ito yung para sa akin. Ito yung sinasabi sa Bible na para sa akin. No? Bakit napakadali? Dahil nga tamang gospel na ating nabili. Kaya, May Jane, yung tamang gospel na siyang pananampalatayaan mo upang maligtas ang iyong kaluluwa is to mag-believe ka that Jesus Christ died for your sins, He was buried and rose again the third day. Jesus ay namatay upang bayaran ang iyong kasalanan, siya ay inilibing at siya ay nabuhay muli sa ikatlong araw. Yan yung gospel na yung paniwalaan upang maligtas ang iyong kaluluwa. Okay? So, and it can be read in 1 Corinthians 15 verse 1 to 4. Kasi, kung doon ka sa denomination, ang talagang madidinig mo, receive Jesus Christ as your Savior. Okay? Yan ay para sa Israel. Dahil si Jesus Christ in His earthly ministry was only sent to the lost sheep of the house of Israel. Sabi nila, open your heart and receive Jesus Christ in your heart. It cannot be. Wala. It requires bodily operation para mabuksan yung puso mo. Okay? So wala yun. Hindi talaga yung gospel na mga kaligtasan. The only gospel is that Jesus Christ died for our sin. He was buried and rose again the third day. Only gospel in this dispensation of the grace of God. But napakaraming gospel para sa Jews, no, sa prophetic program of God to the Jewish people, to Israel, and to the ages to come. Napakarami ding gospel na para sa kanila. Kaya maraming kaligtasan doon ng tao, ng Gentiles, ng pamamaraan, including ng mga Jews sa time na yun. Okay? So, sabi na dito, verse 5, patuloy tayo, and hope make it not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. For when we were yet without strength, before, antes kita nakabilib sa gospel of the grace of God, we were without strength. What does it mean? Ibig sabihin, we don't have the capability to settle our inimical position to God. Wala talaga, alam nyo, ang tao doing everything, no? Upang mapalapit siya sa Panginoon. Anong ginagawa-gawa ng tao? Sarili nila. Isa na yung gumawa ng mabuti. Yes, maganda yung gumawa ng mabuti. Hindi ako sinasabi na masama ang gumawa ng mabuti. No? Dahil mabuti na ngayon. So, ngunit, hindi yan paraan upang ikaw ay ma-reconcile, upang magkaroon ka ng peace with God, dahil nga, you are without strength to do so. You don't have the capability, you don't have the qualification na gagawin mo yan. Anong sabi ng Biblia? Our righteousness is like a rag. No? Trapo lang yung ating righteousness. Maruming basahan ng ating righteousness. Yung sarili nating righteousness. If not the imputed righteousness of Christ, yung sarili nating righteousness, parang basahan lang. Okay? So, ibig sabihin dito, for we were without strength. Before we believe the gospel of God, of the grace of God, we were without strength. Simply means we can do nothing to be reconciled with God. We can do nothing to be at peace with God because we have nothing actually to offer. And sino nag-offer? Listen to this. Sino nag-offer upang tayo magkaroon ng peace with God? Upang matanggap natin lahat yun ng mga benepisyo that were mentioned sa upper verses. Ano? Sabi dito? Ganda ang basahin eh. For when we were yet without strength, in due time,
Christ died for the ungodly. Tingnan mo to. We were without God. Malungkot talaga ito eh. Napaka unacceptable statement ng Bible. In time past, ye Gentiles, without hope, without God, without Christ, ano pa? Aliens in the promises, aliens in the Commonwealth of Israel, strangers from the covenant and promises of God to Israel. You are ungodly. Tingnan mo lang yan. Lahat ng masama, lahat ng incapabilities, lahat ng masabi natin negatives, no? Andad yan sa atin before tayo na-justified by faith. Ganun yun. Sabi dito, for we were yet without strength, but the beauty is this, in due time. Ano ibig sabihin ng due time? Ibig sabihin sa tamang panahon. Alam nyo, ito sasabihin ko sa inyo. No person, walang tao sa mundo, in this present dispensation of the grace of God, na hindi nakarinig ng salvation of God in due time. Kaya yung ating kapatid sa Bacolod, si Noel Lim, keep on asking, no? Parang nahirapan kasi siya magtanggap dahil nga yung sa kwento na mayroong family na North Korean. So North Korea naman bawal ang Bible. So it so happen na may na-smuggle siguro ng mga Bible doon na Matthew, Mark, Luke, andyan lang. At yan lang yung nabasa niya ng family na ito. At sila ay nag-believe kay Christ, no? Revealed in the flesh, in prophetic program to Israel. So, it so happen na itong family na ito na huli ng Korean government na nagbabasa ng Bible. They were brought to a secluded area. They were instructed, commanded to dig their own burial place. At for the last time, they were asked to recant their belief in Christ. Talagang hindi sila, talagang kahit na nga daw nagdidig pa sila ng kanilang libingan, ay kumakanta pa sila ng mga praises. Ano? Praises song. Pinatay. Isa sa mga soldier, Korean soldier, na nag-execute sa kanila, were convicted because of their testimony at nag-believing of Christ at talagang nag-defect sa kanilang sa North Korea soldier army at tumakbo sa South Korea at siyang nag-reveal ng story na ito. Okay? So, the question, hindi baligtas yon dahil hindi sila nakabilib sa gospel of the grace of God? So, I repeatedly answered that question in 2 sessions of Bible studies. But pagkatapos, talagang parang mahirapan pa rin siya magtanggap na hindi ligtas yun yung mga tao na yun. Dahil kahit nag-believe sila kay Jesus Christ, but they believe in Christ in different Imposible program. naman nga mag-detect agad ang North Korean. Pwede sa mag-detect sa pakadto sa Korea. Imposible kayo. Different story na kung paano na siya nangyari. Imposible gani. O ganun. Daw imo lang na istorya. Pwede man ba, ang substance is, ang ano malanda nga gusto ipagawa is, masave ay, hindi ay, masave ayan to siya. Is that pa daw hindi pala sila makapati nga, hindi pa to ayan masave because his faith is grabe man ay ang faith, di ba? Grabe man ay ang faith. O ma'am. O, kahabag-habag. Kung hindi pa siya masave, kahabag-habag naman. Para bang ang God is nagiging tawag ito, unfair, no? Unjust.
But the truth is, God cannot be unjust because He is living in this dispensation of the grace of God, in which God had provided in His Word how to be saved. And the only salvation in this dispensation of the grace of God, kahit is wala nang iba kundi ang mag-believe ka lamang that Jesus Christ died for your sins, He was buried and rose again the third day. I use this example. Halimbawa, ang nabasa ko lang. Halimbawa, nasa isang isla ako, nalunod ako ha. Ito, Brad Saul ha. Itong talagang gawa lang na storya ha. Halimbawa, nalunod ang barko sinakyan ko. Hindi kayo kasama kasi kung doon kayo, hihirapan ako magligtas sa inyo. Okay? So, halimbawa, nalunod yon. Nasampa ako sa isang island. It so happen na walang tao doon. Sa island na yun. Ngunit may napunta din doon na Bible. Ngunit yung mabasa ko lang doon, yung part of Genesis. So yung mabasa ko ngayon doon, na si Abel naligtas dahil nga, anong ginawa niya? Nag-offer siya ng animal. Nag-believe siya sa God that nag-offer ng animal burnt offering. Ginawa ko rin niya, maligtas ba ako? Hindi. Dahil nga, iba na ang kaligtasan ngayon, hindi na kagaya ng kaligtasan ni Abel. So, ganoon din sa North Korea na yun. So, napakahirap, parang napakahirap tanggapin. Kaya nga, I do believe that in this dispensation of the grace of God, each individual, before that individual die, no? Sabi dito, kasi sabi dito, in due time, Christ died for the ungodly. In due time. Kasi kung hindi tayo nakabelieve, nakadinig ng gospel of the grace of God, this verse is not true to that person. That in due time, Christ died for the ungodly. How will you know that Christ died for the in due time kung hindi ka makarinig ng gospel of the grace of God? It can never be. That is why the truth is, there is no person in this dispensation of the grace of God, whether you are living anywhere, that will die hearing not the gospel of the grace of God. Because this verse hindi magiging totoo sa kanya kung hindi siya makadinig. Okay? So, sabi dito, listen to this. In the following verses, Paul actually will tell us how this unconditional love of God. Kung ano yung unconditional love of God. Listen to this. Sabi niya dito. For scarcely for a righteous man will one die. Sabi, kung sa Ilonggo pa ito, sabi niya, kay talagsa lang na niya. Scarce means seldom. Talagsa, malaka lang na niya. Nga ang isa ka tao mapatay para sa matarong matao. No? Ako yan sa tuon lang niya. Damo yan napatay sa pagdibugma. Pero para lang mapatay sa isa ka tao, bisan ano pa na siya kabuot siya. Nga mapumangimatay dito para sa iyo. Diba? Kaya the Bible is very true. For it is very scarce, no? For scarcely for a righteous man will one die, yet fear and vengeance. So, ibig sabihin ng fear and vengeance. By chance, no? By chance, no? Siguro by chance, very seldom din ang chance that a good man, mamatay ang isa, mag-dare nga mamatay ang isa para sa isa ka righteous man. So, imposible ba? There is impossibility that this thing will happen. That a person will die for somebody. Kahit na babait pa siya. Ikaw, Bibrador, sobra ko bigabait, tapos patyon ako, tapos ikaw ba hindi lang sa patya, ako lang. Wala gid guro, no?
No, that is why sila sa Bible, wala daw ka scars, kabudlay na may aram na sila. Okay? But listen to this. But God, this is the unconditional love of God. But God, sabi niya dito, but God commended His love. Ano ibig sabihin ng commended? Ha? Showed, no? Nagpakita, manifested His love toward us. Okay? But God manifested toward His love toward us, commended His love toward us in that, while we were yet sinners, Christ died for us. Iyan ang unconditional love. Kabudlay, Paul, ini-explain ni Paul, kabudlay ang isa katao yan. Wala ka makita. Pertela na yan kalaksa. Nga ang tao, nga ang tao mapatay in behalf of other people. Bisan matarong pa na nga tao, bisan good man pa na nga tao, malaka, tagtalagsa, or scars lang na iyang matabo. Ha? Amot is there any event or may nabatian naman kita nga nag-ako na nga ako na lang ang patya in behalf sa iyo. Amot tayo, bisang gani guro ginikana, no? Amot tayo may ara. May nabatian kita ginikanan. O may ara ya guro ginikanan, no? May ara man mga bata guro. Pero yung bata to, dito sa among lugar yan, bata yan, ginabubog yung tatay ko. Patay tatay yan, hindi ko lang mention nga na ito sa among study. Tigulang na. Hindi mo balita, ginabubog yun lang. Pero wala mo siyang dukay, binulan lang, sunod man siya. Kasi yung sakto ron. Hindi ka malaglaw sa mga tatay, nanay, ito magluglaho na, hindi basta-basta. Ito lang. So, magis na ba lang? For scarcely, for a righteous man will die. Di na tayo next verse na rin. But God commended His love toward us. Toward us. Ha? Listen to this, ha? Yung toward us dito, alam nyo, sa panahong ito, pag sinabing toward us, sa atin na yan nakatukoy ng mga Gentiles. Ha? Whereas kung bumasa ka sa Genesis 12 hanggang sa Acts chapter 7, yung mga sentro ng ng kausap diyan, kinakausap diyan ang Israel, sa ngayon ay sa atin ng mga Gentiles. Toward us, to all people, to all races of people. Toward us, sabi niya dito, ha? That, while we were yet sinners, Christ died for us. This is actually totoo talaga. Bakit? Toward us na ungodly, toward us sinners, Christ died for us sinners. Ibig sabihin, wala gid bala isa nga hindi dala dito. Walang isa na exempted dito. Walang isa, kaya nga never claim na mabait kuya. Wala kuya sala. Kay the verse says that all for us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Actually, the death of Christ is for all. But the promises, the blessings that was pronounced by God, heavenly blessings, ay for us only who believe the gospel of the grace of God. Kaya nga alam nyo, na mayroong maling mga turo ngayon that salvation and justification by faith starts at the cross. Don't touch. Alam nyo, iba yung
Iba yung at the cross, forgiveness, justification at the cross, at justification by the cross. Ha? Or forgiveness at the cross, or and forgiveness by the cross. Iba yun eh. Magkaiba. Yung turo na sabi ko, ingatan nyo, yung ligtas ka na doon pa lang sa cross, lahat ng tao. Ang totoo niyan is that ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng cross. Doon sa okay, iba yung at the cross at by the cross. So sabi dito, for scarcely but God commended His love toward us. Although the death of Christ is for all, but listen to this. The manifestation of God's love actually ay makikita lang talaga ng mga na-save sa gospel of the grace of God. Tayong mga na-save sa gospel of the grace of God, no? Tayo dapat ang number one na nakakita nitong love of God na ito, unconditional love of God. Because sabi dito, it is commended and toward us. While we were yet sinners, Christ died for us. So bakit unconditional ang love na ito? Dahil yung previous verses, sinabi ni Paul, talagang inuna ni Paul pag sabi ito, niya walang tao, madalang na may taong mamamatay para sa isang kahit mabait pa siya na tao. So bakit unconditional yung love ni Christ? Dahil na kahit tayo ay hindi karapat-dapat, kahit tayo ay hindi righteous, kahit tayo ay makasalanan pa, kahit tayo ay unrighteous pa, kahit tayo ay sinner pa, si Christ ay namatay para sa atin. Hindi si Christ namatay dahil ito magandang tao to, mabait na tao to, dito lang ako mamatay. Sa kanya kay Manong lang ako mamatay. Hindi niya pinili na mababait lang dahil talaga namang walang ni isang mabait. Ha? Nakita na natin yung mga diferensya. Next Sunday, ayusin natin yun. Para wala na yan. No? Dapat din tayo maglagay na dyan, cortina. Lagyan na lang natin yung plywood siguro. Okay? So, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. And yan ang reason kung bakit masasabi ng pagmamahal ng Panginoon ay walang kondisyon. Alam nyo, you can never read a verse in the Old Testament from Genesis, no? From Genesis chapter 12 until Acts chapter 8, no? You cannot read a verse parallel or the same sa sininga verse. Okay? Ano ba ito na verse? Na ang God commended His love toward us while we were yet sinners. Na ang Panginoon magbibigay ng mga benepisyo. You can never read from the Old Testament except lang kay Abraham. Except one person kay Abraham who received multiple of benefits after believing God's promises. Only Abraham lang. After that, wala ka na makita sa Bible na naka-receive ng benefits, no? After believing that there is God. Listen to this. God's chosen people, Israel, have had a lot of benefits from God being God's chosen people. But listen to this.
many benefits hindi nila makuha dahil conditional. Listen to this. Genesis 19, Exodus. Ano sabi dito sa Exodus 19? Sabi niya dito, now therefore, this is Israel, no? Nung nandoon sila sa wilderness. Now therefore, if ye will obey my voice, they are God's chosen people. God pronounced them as His chosen people, Israel. Ngunit sabi ng God sa kanila, now therefore, if you will obey my voice, indeed, and keep my command, my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people. For all the earth is mine, and ye shall be unto me a kingdom of priests and holy nation. These are the words of which thou shalt speak unto the children of Israel. But they must obey God's commandments. Dito sa atin, no? After we are justified by faith, lahat ng benefits na nating nabasa dito will be ours. Wala na tayong dapat i-obey pa. Wala na tayong dapat i-obey. Ha? But kundi noon lamang after we believe the gospel of the grace of God, acting na lahat yan. Without condition. That is why God's love to us in this dispensation of the grace of God actually is unconditional. Alam niyo, iba tong love ng Panginoon sa in the Old Testament sa humanity. Gentiles during the time will be saved and have access to the benefits given to Israel if they will bless Israel, if they will proselyte, if a stranger Gentile from his nation, makita niya na there is a God in Israel, and will travel afar off to Israel and worship that God, and ask something, or anuman kanya ihingin sa Panginoon, yung Panginoon ay mag-answer positively sa kanyang lahat ng mga hiling. Conditional. But ngayon, listen to this, no? Lahat ng benefits, lahat ng dapat maging atin, sa panahong ito at sa panahon sa future, atin na yan maangkin without condition. Wala talagang sinabi ng Panginoon na magiging iyo ito kung ito ay gagawin mo. Magiging iyo ito kung ito ay gagawin mo. Ha? Ito ay tutuparin mo, ito ay i-perform mo, magiging iyo ito. Everything, no? That God had promised unto us. At lahat ng naangkin na natin ngayon, including salvation, ay atin pagkatapos we believe the gospel of the grace of God. Mawala pa? Hindi na, dahil unconditional. Okay? Dahil nga unconditional na pagmamahal ng Panginoon. Yung sabi niya dito, verse 9. Much more than being now justified by His blood. Alam nyo, ito, matagal ng katanungan to eh. Matagal na talagang katanungan. Tanong ko rin dati. Bakit ba talaga, kailangan talaga mamatay si Jesus Christ? Bakit ba talaga mamatay? Hindi ba tayo kayang iligtas ng hindi mamatay na ang God? Hindi na mamatay si Jesus Christ? Alam mo, justification is through the blood. O tingnan mo, anong nag-justify sa atin, no? Much more than being now justified by the blood, we shall be saved from wrath through Him. Alam niyo kung minsan, si Jesus Christ nagiging ano tawag yung bukang bibig ng mga tao para minsan yung salita
pagbanggit ng kanyang pangalan, nagiging napaka-normal lang para sa atin. No? But alam nyo, itong pangalan na to, itong Jesus Christ na ito, kung hindi sa kanya, kung hindi sa kanya, kawawa talaga sa atin. Bakit? Because of His blood that was poured at Calvary, you are now free. You are now, sabi dito, you are now saved. Past tense. Ito, tanggap na natin ito. Atin na ito eh. Talagang nagiging atin na itong yung pagiging hindi na pagiging saved natin sa wrath. Atin na yan. In position na natin yan. Bakit? Tingnan yung verse. Anong verse? Present tense? Past tense? Present tense? Or future tense? Tingnan nyo. Ano diyan sabi? Past tense? So past tense, ibig sabihin nangyari na. Ibig sabihin yung being saved from wrath ay nangyari na. Done deal na. Ibig sabihin, because of the blood of Jesus Christ, because we were justified by His blood, hindi na tayo mapunta sa wrath of God. Ito, simpleng tanong, kung nag-ano din tayo. Yung wrath of God ba ay nangyari na? Ha? Wala pa. Kailan ba mangyayari ang wrath of God? Ha? Sino? Kailan? End times. In? Sa end times. End times. Judgment. Or the specific date is 7 years tribulation. Okay? So, alam mo ba na because of His blood, because we are justified by His blood, anong sabi dito? You are now saved from the wrath. From the wrath. Sabi dito, from the wrath. Dito. Saved from the wrath through Him. Romans 1:18. Romans 1:18. Tingnan natin dito. Romans 1:18. Ano ibig sabihin ng wrath? For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness. The wrath of God is for all ungodly people. At ang nakaganda dito, tayo na ungodly, tayo rin na sinners, na save sa wrath ng God. Na save tayo sa kanyang galit na ipupour niya sa time na darating sa tribulation. Kaya nga, na-save na tayo sa wrath ng God sa tribulation period, na-save pa tayo sa wrath ng God na kanya nang itapon sa lake of fire ang mga unsaved. Biruin mo yung ginawa ni Jesus Christ sa atin. Ha? That is why tinawag yan unconditional love of God. Because we do not deserve. Hindi naman talaga tayo deserve ng ganyang pagmamahal galing sa Panginoon. For so many years, nagiging inimical tayo sa Panginoon. Ang ating mga actions, naging kalaban tayo ng Panginoon because of our sins. But, tingnan mo ngayon, ano na tayo? We were ready. Sabi dito, much more than being now justified. Nako. Bakit natin sinasabi nito? Iba talaga ang grace ng Panginoon in this dispensation of the grace. Wala tayong mabasa nito in the Old Testament, in Matthew, Mark, Luke, and John, in Acts chapter 1 to 7. Wala tayong makitang ganitong klaseng justification na walang kapalit. Libre lamang ang itong mga benefits na ito.
All you have to do is to believe that God, Jesus Christ, died for our sins. He was buried and rose again the third day. Then sabi niya dito, we shall be saved from the wrath through Him. Salvation from the wrath is through Him, Jesus Christ only. Kaya, huwag talagang umasa sa ating mga capabilities. Verse 10, for if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Okay na mo? Anong nag-reconcile sa atin? The word reconciliation means at peace. Yun nga, we are at peace. We have no access into His graces. Nahibalik tayo, no? Sa Panginoon because nga tayo nga ay na-separate sa Kanya because of sin. Naibalik tayo, gano'n ang reconciliation. Ha? Nagiging enemy tayo. No? Enemies don't have access. Tandaan natin ito. Enemies don't have access sa anumang meron siya, sa anumang meron ka. Yung kalaban mo, hindi mo talaga bibigyan niya ng access. Kaya yun yung tinan nyo yung mga military tactics, di ba? Kailangan nila mag-penetrate talaga yung mga ginagawa ng kanilang kalaban. Dahil pag meron kang access, meron kang kaalaman kung anong kanilang ginagawa, what are their plans, no? Meron kang lakas laban sa kanila. That is why, kagaya din sa Panginoon. Once na enemy ka ng Panginoon, wala kang access, wala kang peace, but after that, no? After natin mag-justified by faith, ano sabi dito? Tayo na mga enemies were reconciled to God by the death of His Son. Isa pang sagot sa tanong, bakit kailangan talaga mamatay ni Jesus Christ? Dahil there is no way for us to be reconciled to God. There is no way for us to be saved from wrath without Christ dying at the cross. Kung hindi si Kristo mamatay doon sa cross at Calvary. Ganun talaga ang reason. Kaya nga, no, every time, i-reflect mo sa buhay mo, bakit si Kristo naghirap doon? Yun ay para ikaw ay masave sa wrath of God. Okay? Para ikaw ay ma-reconcile back to God, to your Creator. Okay? So that ikaw ay makaangkin ng mga benefits na para sa'yo, na para kay Kristo. Similar sa mga benefits na naibigay kay Kristo. Okay? But not all, because hindi naman talaga lahat ng mga benefits na nagpunta kay Kristo, although hindi natin yun makuha lahat, because Christ is God, no? But meron tayong mamamana dahil siya ay tagapagmana at tayo ay members of His body. So sabi therefore, if we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more, being reconciled, we shall be saved by His life. It is the life of Christ that saves us. No? And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received atonement. Okay? So, explain natin to. And not only so. Alam nyo, napakarami nang na-mention na mga benefits. Napakarami nang na-mention that will prove, no? That will describe the unconditional love of God. But sabihin ni Paul, hindi lang yan. Mayroon pang dagdag. Not only so. Anybody can do that, can feel in their lives, although it is not actually true.
Bakit? You can never have joy in God if it is apart from Jesus Christ. And you can never be in Jesus Christ's body. You can never be part of Jesus Christ. Ha? Kag ara ka lang maging member sa body ni Jesus Christ kung nakabilib ka na sa gospel of the grace of God. Okay? So sabi niya dito, and not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received atonement. Another reason why Christ died at the cross, so that we can be atoned from our sins. And only by blood, atonement can be performed. Kaya hindi kayo magtakay. Yung animal sacrifice na pinapatay doon sa temple, and even before the temple doon sa tent, no? Ang animal sacrifice for their sins na bina-offer nila every year is actually pictures Christ's blood na winiwisik doon sa basin sa temple, naga-picture sa blood ni Christ nga papatayin to atone the sins of those who will believe him. Ganon yun. Kaya bago dumating si Christ, yung animal muna, pagdating na, siya mismo nag-offers na kanyang sarili to die at the cross so that our sins will be atoned. Mawala, mapanas, mabura ang kasalanan natin. Doon sa mga nag-believe sa kanya. Okay? Hindi para sa lahat. Kaya, dami ang tao nga, nagkakalipay din ako sa Diyos. But, listen to this, feeling mo lang yon. Ang question is, nalipay yan ang Diyos sa imo. Hindi malipay ang Diyos sa isa ka tao apart from Jesus. Malipay lamang siya sa imo kung ikaw ara ka kay Jesus Christ. Eh, sabi dito, sabi dito, true. And not only so, but we also joy in God through our Lord. It is always through our Lord, Jesus Christ, by whom we have now received atonement. Alam mo, chapter 5, chapter 4, chapter 5 is all about free salvation. Salvation that was performed by God. Ito lang yung dito lahat. Sa chapter 4, chapter 5, chapter 6, kaligtasan na ginawa ng Panginoon libre para sa sangkatauhan. At yan ay maangkin lamang ng mga taong nag-believe sa gospel of the grace of God. Na-miss ko si Joe. Mamalila na sa... Brad Saul. Brad Saul, na-miss mo si Joe. Maayos siya kayo, sakop mangkot mo. No? Okay? So, quarter to 12, natapos na natin ang ating lesson ngayon, no? The unconditional love of God. It was explained by Apostle Paul. It is because the truth is Jesus Christ died for us while we were yet sinners. Ibig sabihin, hindi talaga hindi karapat-dapat mag-receive ng atonement dahil sinners na tayo. But Christ died for us while we were yet sinners so that we can receive atonement. We can believe His death, burial, and resurrection to receive atonement. Benefits of being justified by faith. Okay? So, next Sunday, padayon tayo sa mga next verses. Matagal pa itong ating Romans. Dahil chapter 5 pa lang tayo. But if you have questions, sino may katanungan? Sino may katanungan? Tanong? Brad Jeffrey? Oh. So, patuloy yung pag-aaral ni Brad Jeffrey sa habang ano doon siya sa Marco. Ikaw, Ma'am May Jane. So, May Jane ay yung ang kaligtasan
Alam ko sa denominasyon napakarami mo na siguro na dinig na paano maligtas, receive Christ in our heart, open our heart and receive Christ by faith and forget. Ha? Accept Christ as our Savior, no? Open your heart. Open our heart. John 1:12, John 3:16. But John 3:16 actually is for the Jewish people. Because John 3:16, some time na yan, Jesus Christ was sent only to the lost sheep of Israel. And we are not Israel. Hindi tayo Israel. Tayo ay Gentiles. Okay? Hindi tayo lahi ni Abraham in blood. We are only a seed of Abraham by faith. That is why father natin si Abraham by faith. And it was explained actually sa previous chapter, sa chapter 4. Explain na yan ni Paul. Okay? Napag-aralan na rin natin. So, salvation, sa panahon ito, ang ating apostol si Paul. Romans chapter 11 verse 13. For I speak to you Gentiles, for I speak to you Gentiles. Being the apostle of, for I speak to you Gentiles. Basahin na lang natin. Romans 11:13. For I speak to you Gentiles in as much as I'm the apostles of the Gentiles, I magnify mine office. Ang Sister May Jane, ay ang problema kasi sa denomination, yung mga para sa Israel, tinuturo sa atin. Ayun, okay. Kaya yun ang nangyari. Kaya kung magkatanungan ka, magtanong ka talaga ha, para magiging maliwanag sa iyo. So, personally explain nyo kay Sis Jane kung meron pa siya mga katanungan, no? At bago yan, let us end sa ating Bible study so that we can have snack, ano? Meron tayo dyan masalusaluhan na snack. Let us pray. Amang Banal, thank you so much sa time na iyong binigay sa amin, sa mga kapatid na nag-attend ng Bible study. Muli Lord, sa lugar na ito na binigay, na kung saan makapagpatuloy kami namin pag-aaral, Bible study, tahimik na lugar, malayo sa sound ng mga sakyanan, so that we can concentrate sa aming pag-aaral. Salamat din sa may-ari, muli sa may-ari nito, paubaya upang magamit. Salamat din sa mga kapatid that are online na nag-join sa aming Bible study. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Kinain